Ang water lily kasi is sa mga mangingisda sa amin is tagabal talaga siya. Kasi yung mga isda galing sa Nauhan Lake, which is yung Butas River na ilog namin dito is connected sa Nauhan Lake, andyan po yung mayayaman naming isda. Kapag po may season na lumalabas sila para magparami or mangitlog, hindi po sila nakakadiretso doon sa lugar na pupuntahan nila kasi nahaharangan sila ng mga water lily. Meron pong masama dahil po nakakasagabal nga po sa kailugan. Ang maganda naman po ay nakakatulong din po sa aming mga kababaihan dahil nga po sa paggawa po ng handicrafts. Yung aming kapitan dati, naglakbay araw sila sa Las Piñas. Doon nakita niya na ang water lily pala is pwedeng gawing mga handicrafts like bags, tsinelas, etc. Naisip niya sa bayan niya, dito sa barangay Dao, bayan ng Nauhan, napakaraming water lily. So, isinuggest niya ito sa municipal mayor namin na bigyan training yung mga nasasakupan ng Butas River na maraming water lily. At ito naman ay grant ng aming municipal. Through DTI, nagbigay sila ng trainings at doon nakita na talagang pwedeng gawin na mga kapaki-pakinabang na bagay ang mga water lily. At doon nagsimula na makabuo ng Dao Water Lily Association. Ang water lily po is talagang matibay po siya. Ang advantage namin sa iba na handicrafts, yung water lily po kasi makinis siya, yung iba po kasi pag na-form na siya as a bag or something na basket, hindi po siya gumagasgas sa damit po. Ang water lily po is medyo po siya sensitive. Yes po, totoo po, sensitive siya. Pag nabasa po siya, madali po ang treatment sa kanya. Tutuyuin lang po natin siya or i-direct po natin siya sa araw para matuyo at babalik po siya sa dating ganda po. Ang una po ay nagha-harvest po muna kami ng water lily po sa ilog. Yung nangunguha po kami, nakabangka po kami. Tapos po, pagka nakapanguha na po kami, pinapatuyo po namin. Minsan po bilad sa bubong or sa mga kalsadang ano. Tapos sunod po, pagka medyo dry na po siya, dahil ang pagpapatuyo po na depende din po sa init. Minsan 7 days or 10 days, depende nga po sa init. Tapos po, yung sunod po doon ay pagka medyo ganito na po ang kulay, ay pwede na po siyang gawing bags. Ang challenges po sa amin dito ay kapag po umuulan. Ang mahirap po magpatuyo ng water lilies. Kasi once na hindi nagtuloy-tuloy ang init, maaaring magkaroon ng epekto sa water lily. Merong mangingitim ang water lily o kaya naman ay aamagin siya kasi hindi siya direct na tuyo sa init. And isa pa rin na malaking challenges sa amin is yung marketing. Even though na may mga agencies sa ating gobyerno na tinutulungan kami na magbenta nito through bazaar, trade fair. Pero kapag walang ganon, syempre mahirap para sa amin na ibenta siya sa labas ng community namin. Malaking tulong na din kasi yung online kasi nakikita sa mga online platforms yung mga products namin. And then siguro sa government is yung mabigyan kami ng isang pwesto siguro na talagang pagpunta nila makikita nila yung mga products namin. Yun talaga po yung wini-wish namin na sana magkameron po kami po. Sobra pong nakakatulong ang handicrafts na ito, lalo na po sa aming pamilya dahil dito din po nakakapagpaaral po kami ng mga anak. Ito pong aming handicrafts ay pagka ay inuuwi po namin sa amin. Doon po kami gumagawa kahit nga po gabi na, ay tuloy lalapa din po kami, lalo na po pag maraming orders. Nakakatuwa kasi nang dumating itong livelihood na ito is hindi na namin kailangan na pumunta ng ibang lugar or yung iba kasi naghahanap buhay na sa bukid. Nung matuto na kaming mag-hobby, sa bahay na lang kami gumagawa, pwede namin siyang gawin doon. Hindi na rin kami nagmamarites lang sa kanto. Ngayon po, masasabi namin na may pagmamalaki namin ang Dao Water Lily Association kasi dahil nga dito, nakilala kami as yung gumagawa ng mga handicrafts. Mensahe ko po para sa mga taong katulad namin na eco warriors kung tawagin, ipagpatuloy lang po natin ito. Hindi ito para sa atin, kundi para po sa mga susunod na henerasyon upang mailigtas po natin ang ating Mother Earth po. Ang pinapangarap namin sa paggagawa ng mga water lily handicrafts is hindi huminto, as in maipamana namin sila sa mga next generation at yung lugar namin is makilala hindi lang sa Philippines, maging sa ibang bansa na dito sa bayan ng Nauhan, Barangay Dao, Lalawigan ng Oriental Mindoro, is nandito yung mga mahuhusay na maghahabi ng water lily.
Ang Dao Water Lily Association ay hindi lamang po naghahabi ng mga water lily handicrafts. Kami po ay may mga iba't ibang proyekto at programs. Isa na po rito ang pagkakaroon din po namin ng sinatawag naming Dao Water Lily Mini Park na tourist destination din po. Maaari po kayong bumisita dito. Yung mga nagnanais po na umorders ng mga water lily handicrafts, maaari po kayo mag-direct message po sa page ng Dao Water Lily Mini Park. Meron din pong mga contact numbers na pwede nyo pong tawagan or i-text para po sa inyong mga orders po. Mula sa pagsasaliksik, video shoot at editing, ang Lab City ay ginagawang aming 200% effort para ibahagi sa inyo mga inspiring contents. Kung gusto ninyo ang mga ginagawa namin, meron 3+1 ways para maipakita ang inyong mainit na suporta. Una, mag-share at mag-subscribe sa aming mga video. Pangalawa, pwede din kayo mag-email kung meron kayong suggested contents na swabing i-feature. Kami rin ay open sa witty minds katulad mo upang makisaya at maging bahagi ng Lab City crew. Kung gusto nyo naman na ibahagi ang inyong kwento o i-promote ang inyong negosyo, pwede nyo kami makatrabaho. Kung sa kategory man pasok ang trip nyo, please check the link below for more info. Kung nais niyo sumama sa aming paglalakbay, tara kasyudad, adto ta!